Parang gustong sugurin nga nitong si Mercy, itong si George, matapos nga malaman na muntik ka na nga saksakin ni George ang tiyan nga nitong si Sam. Gusto niya ipagaganti ang kanyang anak. Sa balit, pinigilan siya ng kanyang anak na si Sam. Sinabi nito na hayaan na lamang at intindihin na lamang itong si George sapagkat hindi ang kanyang pinagdaraanan dahil nga 2 beses na siyang nakunan at isa siya sa dahilan kung bakit napagkaitan siya na maging ina. Kaya instead nga na magalit nga ng husto kay George ay inintindi na lamang niya ito. Ngunit hindi mapapalagpas nga ni Mercy ang ginawa nito dahil nalalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang apo maging ang kanyang anak, kung kaya dapat ay managot nga itong si George. Ngunit hinarang siya nitong si Jericho. Sinabi nito na ano pa ang dahilan, gayong ligtas na naman na ang buhay nga nitong si Sam maging ang kanyang anak, kung kaya wala nang dapat ipangamba pa itong si Mercy. Ang maiging gawin ay lumayo na lang muna sila hanggang sa tuloy makarecover nga itong si George. Ang maigi nilang pagtuunan ng pansin ay isang giging lead suspect ngayon kung saan ipinakita nga nitong si Jericho ang naturang sulat nga nitong si Amando. Nabasa nga ito ni Mercy at nakonklude niya na maaaring isa sa may motibo nga itong si Amando. Lalo na patunayan niya na marunong manakit nga itong si Amando kahit babae hindi pinapalagpas. Kaya hindi malayo na ginawa niya o inutusan nga siya nitong si Aurora upang sagasaan siya, subalit humarang lamang itong si Francis kaya si Francis ang natuluyan. Ngunit ang sabi naman itong si Jericho na maaari ding hindi siya inutusan ni Aurora o kusa niya itong ginawa upang patunayan na talagang mahal niya itong si Aurora at ang kaaway ni Aurora ay kaaway din niya. Magkakaroon na nga ng lead itong si Sam kung sino talaga ang tunay na salarin sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Francis. Hindi na siya magtuturo kung sino-sino pa, lalo't isang gabi ay isang umaga habang siya ay natutulog ay napanaginipan na niya ang isang napakasamang panaginip kung saan nalalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Muntikan na nga siyang saksakin at nahila nga niya dahil sa tapang din niya. Nahila niya ang maskara nito at laking gulat niya sapagkat ito sa Amando. Napasigaw nga siya sa sobrang takot. Maya-maya ay narinig siya ng kanyang ina. Niyugyug ang kanyang balikat. Nagising itong si Sam sa masamang panaginip. Panaginip lang pala lahat. Kung kaya takot na takot siya, sinabi na lamang ni Mercy na samahan na lamang siya sa pagtulog ng sa ganun mapanatag siya dahil ang lahat ay panaginip lamang. Naikwento niya sa kanyang ina, kaya naman kailangan nilang mag-iingat ng mabuti lalong-lalo na kay Amando. Hindi pa malinaw ang lahat. Ngunit sa kabilaan nito, ito namang si Aurora ay gagawin ng lahat. Gusto ni Amando na mag-resign na sana dahil nabisto na nga siya sa kanyang nararamdaman at kalat na sa buong state ang usap-usapan tungkol sa kanilang dalawa. Subalit pinigilan siya ni Aurora. Ang sinabi niya, hindi niya kailangang umalis sapagkat ang kailangan lamang niyang gawin ay tanggalin ang lahat ng mga staff nang sa ganun matikom na ang chismis tungkol sa kanilang dalawa.